ay hindi ho tayo umaalis sa pinakatema po natin, Revival, a call to gracious giving. Everybody say, Revival, a call to gracious giving. Minsan pa po, pakilakasan po. 1, 2, 3, go. Parang napakarami nyo ho, mahina pa rin ang boses nyo. Minsan pa po, 1, 2, 3, go. Yan, nagalit naman kayo. Masunurin ho talaga kayo eh. Revival, a call to gracious giving. This morning po, yan ho mismo ang ating pinaka-topic, specific, gracious giving. Gracious giving. Balikan natin yung ating pinaka-key verse, Romans 8:32. He who did not spare his own son, but gave him up for us all, how will he not also, along with him, graciously give us all things? Minsan pa po, basahin po natin ang sabay-sabay. 1, 2, 3, go. He who did not spare his own son, but gave him up for us all, how will he not also, along with him, graciously give us all things? Let God bless the reading of His Word. Tayo po'y manalangin ng sandali. Panginoon, patuloy namin pinagkakatiwala sa iyo ang pagsamba ngayong umagang ito. Be with us at patuloy mo po kaming samahan. Patuloy po na ikaw ang maitaas at maitanghal. Patuloy po na ikaw ang maparangalan. At patuloy, Panginoon, sa aming kalagitnaan, Banal na Espiritu Santo, ikaw ang malayang kumilos sa lugar nito. Ang lugar na ito, kubkubin mo ng iyong kapangyarihan, kubkubin ng iyong presensya, O Diyos, at walang God plano ng kaaway na magtatagumpay, bagus, Panginoon, ikaw lamang mapaparangalan. We thank you. Be our great teacher and our great programmer. This is our earnest prayer, O God, in Jesus' name. Amen and amen and amen and amen. Palakpakan ho natin ang Panginoon. Praise God, praise God. Gracious means, ang sabi ho ng Merriam-Webster Dictionary, marked by kindness and courtesy. Everybody say, kindness and courtesy. Characterized by charm, good taste na tinatawag, generosity of spirit, and the tasteful leisure of wealth and good breeding. Konting kapalpasanan ng aking boses, pasuyo. Marked by kindness and courtesy, characterized by charm, good taste, generosity of spirit, and the tasteful leisure of wealth and good breeding. So kapag ang titingnan natin, tatanungin natin ay si Merriam, ang kanyang binabanggit, ang tinatawag na gracious, ang ibig sabihin ay kindness and courtesy. Characterized by charm, yung tinatawag na good taste o generosity of spirit, and the tasteful leisure of wealth and good breeding. Everybody say, wealth and good breeding. Kindness and courtesy. Actually, kapag kakaho ang titingnan natin ay ang dictionary, ay makikita natin ang salitang gracious ay nagre-refer sa salitang number 1, kindness. Pero kapag pag-aaralan natin na mas malalim pa, ay hindi lang po mabuti ang ibig sabihin. Ano? Pag sinabing gracious, ibig sabihin nag-uumapaw na kabutihan ng pagbibigay. Pakisabi nga ho natin lahat, nag-uumapaw na kabutihan ng pagbibigay. Minsan pa po, nag-uumapaw ng kabutihan ng pagbibigay. Why gracious giving? Kapag ang pinag-usapan ay ang salita ng Diyos at mismong ang Panginoon. Bakit nga ho ba tinawag na gracious giving? Number 1, because we are not worthy to be recipients of this unconditional love. Hindi naman ho talaga tayo karapat-dapat na bigyan ng Diyos, mahalin ng Panginoon, pagkalooban ng kanyang bugtong na anak, sapagkat ang bawat isa ho sa atin ay hindi naman worthy for that. Pakisabi mo sa katabi mo, hindi ka naman karapat-dapat. Sa kanan at sa kaliwa, sabihin niyo po, hindi ka naman karapat-dapat. Hindi rin ho ako karapat-dapat. Pero tayo po ay pinag-alayan ng pag-ibig at ng pagmamahal ng Diyos. Ang tawag natin ay unconditional love. Pag sinabing unconditional love, ang ibig sabihin, unmerited favor.
Wala ka namang ginawa kahit ano. Wala kang credentials. Wala ka namang pwede ipagmalaki. Wala namang tinitingnan ng Diyos na naabot mo para ikaw ay pagkalooban ng Diyos at mahalin. Wala kahit ano. Kaya pag pinag-usapan ng unmerited favor, ang ibig sabihin ay it's all about grace and mercy lamang ng Diyos. Kaya ho tayo inibig at minahal ng Panginoon. Unmerited favor, unconditional love. We are not worthy for that. Sabi ng John 1:17, for the law was given through Moses, grace and truth came through Jesus Christ. Kapag ang pinag-usapan ay ang Old Testament, ang sabi ng John 1:17, for the law was given through Moses. Excuse me po. Sa panahon ng Old Testament, ang tinatawag na kautusan ay ipinagkaloob sa panahon ni Moses. Lahat tayo parang nakatuntong lahat sa numero. Ibig sabihin, lahat tayo ay may pinagbabatayan ang lahat ng kilos at galaw natin. At lahat ng hindi tutumpak at ayon sa kautusan, iyon ay ipinapataw sa atin na patong-patong na kasalanan sapagkat hindi natin naaabot ang pamantayan ng ating Panginoon. Kapag binalikan natin ang basic teaching na about salvation, ibinigay ng Diyos ang lahat ng bagay. Una, kinrate ng Diyos ang langit at lupa, ang lahat ng bagay, ang creation. Ang creation nagsasabi na may Diyos at kung sino ang Diyos. Pero ang tao ayaw pa rin maniwala. Ibinigay ng Diyos ang kanyang kautusan para maipakita ang pamantayan ng Panginoon at ipakita na heto ang aking gusto para lang maabot ng tao. Pero ang tao hindi pa rin nakaabot sa pamantayan ng Diyos. Doon po pumapasok Roma 3:23. Ang lahat ay nagkasala at walang nakaabot sa pamantayan ng Diyos. Dahil walang nakaabot sa pamantayan ng Diyos, walang po pwedeng magbayad ng kasalanan ng tao sa hindi pagsunod sa kautusan. Kaya sa Old Testament, walang pinag-uusapan kung hindi law. At ang lahat na hindi makasusunod sa kautusan, automatic sa harapan ng Diyos ay hindi karapat-dapat at hindi nakaabot sa kanyang pamantayan. At dahil sa ganung konsepto, wala hong ibang pwedeng gawin ng Diyos kung hindi ibigay ang kanyang bugtong na anak. Kaya pag pinag-aralan po natin, sa Old Testament, the law was given through Moses. But grace and truth came through Jesus Christ. So sa New Testament, grace and truth. Sa Old Testament, it's all about law. Kaya tama ang sinabi ng Luke 16:16. Si Jesus is the fulfillment of the law. Siya ang tumupad ng kautusan. Lahat. Siya ang tumupad, siya ang umabot sa tao na hindi nakaabot sa pamantayan ng ating Panginoon. Kaya pag titingnan natin, lahat tayo hindi talaga karapat-dapat kung wala ang ating Panginoong Jesucristo. Nariyan pa ho ba tayo? Dahil ang kautusan ay hindi natin naabot. Wala ho naka-perfect dyan. Kapag tinignan natin ang 2 Timothy 1:9, He has saved us and called us with a holy calling, not according to our works. Everybody say, not according to our works. Hindi ayon sa ating mga gawa. Kaya hindi ho po pwedeng may magmamalaki na kaya ako naligtas dahil nakaabot ako sa pamantayan ng Diyos o may nagawa akong kabutihan. Kaya nga yung doktrina ng indulgence ng Catholic Church, sorry po, baka meron tayong bisita ngayong umagang ito, ay hindi makakaabot sa pamantayan ng Diyos kasi ang doktrina ng indulhensya, kapag tumulong ka sa church, nagbigay ka sa church, tumulong ka sa mahihirap, nagpagawa ka ng tulay o ng simbahan, ikaw ay automatic papasok ng langit. Malinaw po ang binanggit po dito, He has saved us and called us with a holy calling, not according to our works. Ano ang sabi na Ephesians 2:8 and 9? Hindi dahil sa ating mga gawa kaya tayo naligtas kundi dahil sa kagandahang loob ng Diyos. Dahil sa kanyang kagandahang loob, by His grace alone, by His mercy. So, wala hong nakaabot doon sa pamantayang iyon. But according to His own purpose and grace. Everybody say, according to His own purpose and grace. Kung walang grasya ang Diyos, wala ho tayo ngayon lahat dito. Which was given to us in Christ. Paano ibinigay ng Diyos ang layunin niya at ang biyaya niya? Through our Lord Jesus Christ. Through our Lord Jesus Christ. Na ang sabi po rito, which was given to us in Christ Jesus before time began.
Hindi pa nagsisimula ang panahon, ang oras. Hando na ang panukala at ang biyaya ng Diyos. Kaya ako po laging sinasabi na ang krus ng Kalbaryo ay blueprint of heaven. Hindi ho ito pinlano lang ng Diyos na magkasala ang tao. Hindi ito pinlano ng Diyos after the fall. Not even before the fall, but before the time began. Kung hindi bago pa magsimula ang oras, ang panahon, ang blueprint ng cross of Calvary in heaven, naroroon na ho. Napakagaling at napakatalino ng Diyos sa kasaysayan dahil alam niyang hindi tayo makakaabot. Sabihin mo sa katabi mo, tinimbang ka, ngunit natagpo ang kulang. Kaya hindi ho po pwedeng para tayong mga holier than thou, na parang tayo lang ho ang banal at ang iba'y makasalanan. Pakisabi ho sa kanan at kaliwang, hindi nyo pa ho nasasabihang, tinimbang ka, ngunit natagpo ang kulang. Hindi dahil kulang sa inyo timbangan, kundi dahil talagang hindi tayo nakaabot sa pamantayan ng Panginoon. God's grace is the foundation upon which the gospel is built. Uulitin ko po yan. God's grace is the foundation upon which the gospel is built. Diyan po nakatatag, nakaangkla, nakatayo sa pundasyon ng biyaya ng Diyos ang Ebanghelyo. Sapagat kung wala ang biyaya ng Panginoon, wala ho tayong lahat dito. Andyan pa ho ba tayo? Why gracious giving? Because gracious giving is God's nature. Kalikasan na po ng Diyos ang maging mabait, mabuti at masaganang magbigay. Kalikasan na ng Panginoon. Kaya minsan nagtataka tayo, bakit ba ako, hindi naman ako karapat-dapat, pero ba't ako pinagpapala ng Diyos? Pakitanong mo nga ang katabi mo. Why nga ba? Bakit nga ba tayo, kahit hindi tayo karapat-dapat, minsan at nagkukulang, binebless pa rin tayo ng Lord? Yung iba, ginagamit yon sa paraang kaya lalong lumalayo sa Lord. Kahit naman pala ako hindi aktibo at walang ministeryo at hindi nagdilingkod, ibe-bless mo din pala ako Hindi ho tayo pwedeng masanay doon dahil may hangganan po yan. Ang puntos lang ng Diyos ay para ipakita niya na, anak, kalikasan ko ang magbigay. Kalikasan ko ang magbigay ng habag at biyaya. Kaya totoo sinabi ng Matthew 5:44-45, if I'm not mistaken, maging ang araw ay pinasisikat ng Diyos hindi lang sa mabuti, maging sa masama, pinasisikat ng Panginoon. Amen? Kanina hong umagang nagising kayo, napansin niyo ho ba kung ang araw ay nasa bahay niyo lang at sa kapitbahay niyo ay wala? Hindi naman ho siguro. Gracious giving is God's nature. Kaya ho gracious Nature na po ng Panginoon yan. But you, O Lord, ang sabi ng Psalm 86 verse 15, New King James Version, but you, O Lord, are a God full of compassion and gracious, long-suffering, and abundant in mercy and truth. Ang ginamit po dyan ay salitang mercy. But you, O Lord, are a God full of compassion. Handyan po ang salitang and gracious. Everybody say, gracious, long-suffering, and abundant in mercy and truth. God's nature na po ng Diyos yan. Psalm 145:8-9 ng New King James Version. The Lord is, ano ang sabi po riyan? The Lord is gracious and full of compassion, slow to anger and great in mercy. The Lord is good to all, and His tender mercies are over all His works. Siguro kung ang Diyos hindi punong-puno ng kahabagan at malumanay magalit, baka ubos na ang tao sa mundo. Baka wala na ho tayong lahat dito sa sobrang sama ng tao, sa sobrang panglalamang. Ngayon ho, nag-uubusan ng pondo ng gobyerno, masakit man tanggapin, baka po kayo nabilang diyang nabigyan. Kampanyahan. Nauubos ang pondo sapagkat kailangang ubusin dahil mag-e-end ng year, uubusin sa paraang ginagamit ang pondo ng bayan para lang mangampanya. This is the reality. Wag na ho tayo magkunwa-kunwari pa. At kapag tayo naabutan talaga, ang pakiramdam natin, nagbabago ang ating pagkatao. I believe, walang ganyan sa JIL Bulacan-Bulacan.
na kahit ikay pinukulan ng isang bultong bigas, still Kristiyano ka pa rin. Pakisabi mo nga sa katabi mo, totoo ba yun? Ha? Napukulan ka lang ng isang bultong bigas, iboboto ko na yan. Sabi ko sa inyo magaling talaga yan. Isang bultong bigas. Usong-uso po ngayon yan, mga kapatid. Pero ako po ay naniniwalang ang mga tunay na mananampalataya, hindi nagbabago ang katapatan sa Diyos. Amen? Napakarami ho niyan. Sa social media nga ho, talamak ang paglaganap ng mensahe na bawal daw magkasakit sa panahong ito dahil walang pondo ang PhilHealth. Sabi ho ng isang medical practitioners o specialist, health specialist, ang sabi niya ay, that is true. No? Dahil malungkot isipin kapag nagkakaroon ng kampanyahan o ubos ang pondo at naghahabol ng pondo, kailangan daw ibalik ang 12 billion, para lang sa PhilHealth, okay lang sana kung nagagamit ng taong bayan no? Ang problema, hindi nagagamit. Kaya siguro kung ang Diyos ay hindi malumanay magalit, ubos na ho tao sa mundo. Pero listen, hindi ibig sabihin malumanay, slow to anger, ay hindi marunong magalit ang Diyos. Dahil kung ikaw man ay hindi magbabago sa mundong ito, may eternity, kapatid. At iyon ay eternity talaga. Maraming ganun. Okay lang na sila ay mabuhay na masagana sa mundo, baliwala na ang eternity sa kanila. Okay lang kahit anong mangyari. Ang mahalaga, masunod namin ang lahat ng gusto namin gawin. No? Sabi na Exodus 34:6, verse 7, letter A, NIV. And he passed in front of Moses, proclaiming, the Lord, the compassionate and gracious God, is slow to anger, abounding in love and faithfulness. Everybody say, compassionate and gracious God, slow to anger, abounding in love and faithfulness. Tuloy po natin sa letter A, number 7. Maintaining love to thousands and forgiving wickedness, rebellion, and sin. Maintaining love to thousands and forgiving wickedness, rebellion, and sin. This is our God. Nature na po niya yon. Kaya huwag natin sasabihin, kaya ka pinagpapala, dahil ikaw ay naging karapat-dapat. Hindi ibig sabihin walang anggulong ganun. Ang Diyos kasi pag natuwa, na-please mo siya. Ang sabi ng Numbers 14, verse 8, gagawin ng Diyos yun If we please God, the Lord will lead us into our promised land. And God will bless us. Pagka ang Diyos ay natuwa sa atin. Dahil nalugod siya, nakita niya kalugod-lugod yung ating ginagawa. But ang point ko po this morning, wag nating gawing dahilan ang pagpapala at kabutihan ng Diyos para lalo tayong maging palalo at lalong maging suwail. Andyan pa ho ba tayo? Dahil nature ng Diyos yun ang magpala. Na kahit masama ang ugali, nakakaramdam ng pagpapala. Hindi nga lang talaga up to the fullest. Dahil ang Diyos, ibinibigay lang niya ang kanyang pagpapala, hindi sa mga taong sinasamantala lang ang kanyang kabutihan, kundi doon sa kanyang kinalulugdan. Iyon ang mga taong makakaranas ng nag-uumapaw na biyaya at pagpapala. Amen? Palakpakan ho natin sandali ang Panginoon. Praise God, praise God. God's graciousness revealed. Tingnan po natin. Kangi-kangino po natin makikita. Marami ho yan, pero ilan lang ho ang kinuha po natin. God's graciousness revealed. Number 1, the graciousness of God in Noah's life. Tingnan po natin yan. Gaano po ba kabuti ang Diyos at kahabag sa buhay ni Noah? Sabi ho ng Genesis 6 verse 8 ng New King James Version, but Noah found grace in the eyes of the Lord. Everybody say, found grace in the eyes of the Lord. Si Noah nakatagpo ng tinatawag na biyaya ng kahabagan ng Diyos sa panahon, ang context ay sa panahong ang mundong kanyang ginagalawan
ay punong-puno ng kasalanan at batbat sa kasalanan. God was ready to wipe out entirely the whole humanity during the time. But there was one man who was righteous, faithful, and committed to walking with God. Noah was not a perfect man, yet God chose to save his family from destruction, and that's grace. Hindi naman ho siya perpekto, pero pinili ng Diyos ang pamilya niya para iligtas sa panahong gugunawin na ang mundo. And that's grace. Sapagat tayo po sa harapan ng Diyos, wala naman ho tayong pwedeng ipagmalaki. Pero si Noah sa panahong galit na ang Diyos sa mundo at kailangan ang gunawin ang henerasyon sapagkat wala ho masama-masama na Hindi ko matanda kung sino kausap ko. Ang sabi ko nga ho ay, ano kaya at gawin ng Diyos ang panahon ni Noah para lamang maayos ang Pilipinas o maging ang mundong ginagalawan natin, hayaan na kaya muna ng Diyos na ang generation na hindi talaga nagbibigay sa kanya ng kaluwalhatian ay palisin muna ng Diyos. Natatandaan niyo po yung mga nagrebelding Israelita, imagine niyo po ang biyaya at grasya ng Diyos. Nakakita ng maraming himala, humati ng dagat ang Diyos. Nakita nila mata sa mata na ang dagat ay nahati, and yet, ala pa rin pananalig at pananampalataya sa Diyos. Nagrereklamo kay Moses, dinala mo ba kami sa ilang na ito para patayin? Nabanggit natin noong nakaraang topic yan. Pero nagalit ang Diyos sa kanila. Sa halip na 11 to 13 days lang nila pupuntahan ng Promised Land, dumaan sila ng 40 years sa ilang. Listen carefully at muli ko pong babanggitin. Ang malungkot, ang lahat ng 20 years old and above. Pinayagan ng Diyos na mamatay sa ilang during those times. The 40 years. Unti-unti silang pinalis ng Diyos. Kailangan ho kayang ganyan ang gawin ng Diyos sa bansa natin? Kailangan kayang ganito gawin ng Diyos sa buong mundo? Napakayaman ng biyaya ng Panginoon. Sa panahon ni Noah, nakatagpo siya ng biyaya sa Panginoon. Gusto ko po kayong i-challenge this morning. Kung ang mundo man nating ginagalawan ay sakbibi ng takot at punong-puno at nag-uumapaw ang kasalanan, my beloved brothers and sisters, kapag nakita ng Diyos na tayo namumuhay sa katotohanan at sa gitna ng kanyang kalooban, wala tayong dapat ikatakot. Kayang i-preserve ng Diyos ang ating pamilya at ang ating henerasyon. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. And that's grace. Biyaya po ng Diyos yun. Hindi naman ho tayo karapat-dapat. Tingnan po natin ang graciousness ng Lord in the life of Joseph. Do you remember Joseph? The graciousness of God in Joseph's life. Sa story ni Joseph, pagka pinag-aralan po natin ang Biblia, nang i-unfold ng kasaysayan, it is difficult to see God's grace in it, despised by his brothers. Ipinagkanulo siya ng kanyang mga kapatid. Ang mabigat ho kasing betrayal kapag nanggaling sa mga mahal sa buhay Tama ho ako. Sa kaibigan, sa close friend, yung bang alam mong matalik mong kaibigan, binetray ka. Yan ho, masasakit at mapapait na sitwasyon Pero yung betrayal na nanggaling sa mga taong kakilala mo lang o nakasalamuha mo lang, pero walang malalim na closeness, hindi masyadong mapait yun Hindi masyadong matindi ang pain. Pero, yung tinatawag na kapatid mo, pamilya mo, ang nag-despise sa iyo. Pinamalita pang ikaw ay patay. Ipinagbenta ka. Sold into slavery. Wrongly accused. Naakusahan ng hindi tama. Sinabihang gagahasain niya ang asawa ni Potiphar. Hindi naman totoo. Tinakasan na nga niya. Pero ang justice magmula noon hanggang ngayon, totoo po. Napakaraming injustices in our society. Nakulong. Nakaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok, pero yung kanyang faith sa Lord, hindi pa rin natinag hindi madali iyon, na nasa panahon ka ng sitwasyong lahat ng tao galit sa iyo. Napakarami nag-join forces para lang magalit sa iyo. Hindi madali iyon, sapagkat hindi mo alam kung ano ang pwede mong gawin. Ang Diyos lang ang pwede mong asahan. But Joseph saw situations differently. Pero kakaiba si Joseph, tiningnan niya ang sitwasyon
hindi sa pananaw ng tao. Kapag binasa natin ang Genesis 45 verse 7, God sent me ahead of you to preserve for you a remnant on earth and to save your lives by great deliverance. Isinugo ako ng Diyos dito. Ang sabi ni Joseph, God sent me ahead of you para i-preserve, ang sabi niya sa kanyang pamilya, ang remnant na magmumula sa mundong ito, ang remnant ni Jacob, pinreserve ng Lord para magkaroon ng pagliligtas ang Diyos. And that's grace. At doon sa Genesis 50 verse 20, ano ang sabi ni Joseph? You intended to harm me, but God intended it for good, to accomplish what is now being done, the saving of many lives. You intended to harm me, but God intended it for good, to accomplish what is now being done, the saving of many lives. Tingin mo kayo sandali kay Pastor Michael. Kung kayo nakaranas ng buhay ni Joseph, hindi ho madaling ito ang makita nyo. And that's grace. Hindi ho madaling ang makita nyo ay ang magandang panukala at plano ng Diyos na mismo sariling pamilya nyo nakalaban nyo. Na mismo ang mga taong ginawan mo ng kabutihan, nakalimutan ka. Remember yung pinaliwanag niya panaginip na kasama niya sa kulungan? Sabi niya, pag nakalaya ka, alalahanin mo ako. Pakisabi naman sa hari, pakisabi naman sa king, baka po pwede, naalalahanin ako, wala namang katotohanan yung bintang Pero nakalimutan din ho siya. 2 to 3 years. Hindi ho madali. But si Joseph, sa biyaya ng Panginoon, grabe. Napatawad ang pamilya, hindi ho madaling magpatawad. Pakisabi mo sa kanan, hindi madaling magpatawad. Kaya hanggang ngayon, di pa kita napapatawad. Hindi ho, joke lang. Pakisabi ho sa kaliwa, hindi madaling magpatawad. Pero nakita niyo ho ba kung paano tumanaw si Joseph? You intended to harm me, but God intended it for good. Alam niyo ho, ang hindi alam ng demonyo at ng kaaway, sa panahong tayo ay pinagbibintangan ng mali, ginagawa ng iba't iba akusasyon, nire-reject ng tao sa mundo, kung ano-ano ay pinupukol sa atin. Ang hindi alam ng maraming tao, ang lahat ng iyon ay pwedeng gamitin ng Diyos sa kabutihan ng bawat isa ho sa atin. Yun ho ang hiwaga ng biyaya ng graciousness na meron ng Lord. Imagine that, ang dami ng ipinukol, pagkatapos, biyaya pa rin ng Diyos ang pumanaog at naranasan ni Joseph. Ang Jose, na itinakwil, ibinenta, ipinamalitang patay, inakusahan, nakulong, ay naging gobernador ng Ehipto. Sa isang pagkakataong hindi niya makakalimutan. 13 years, 17 ho nang ipagbenta si Joseph. After 13 years, ang Diyos ay gumawa ng biyaya sa buhay ni Joseph. Ang Jose na nasa ibaba, biglang iniligay ng Diyos sa itaas. Why? Tama si Joseph. You intended to harm me, but God intended it for good. And that's grace. God intended it for good. Masarap hong tingnan yun. Naniniwala ho ba kayong maraming pwedeng mangyari sa buhay po natin na mga challenges, pero wag ho kayong mag-alala. Gagamitin ng Diyos yan sa kabutihan po ng bawat isa po sa atin. Ang dalangin ko ho this morning, sana marami pang Joseph sa panahon natin ngayon. Sa church, sana marami pa rin Joseph na kahit nasasaktan, kahit nakaranas ng injustices, hindi ng mundo, kundi mismo sa loob ng church. Mismong gaya ni Joseph na nakaranas sa mapait na karanasan sa loob mismo ng kanyang pamilya. I pray this morning na sana marami pa rin Jose ang makalagpas sa ganitong uri ng sitwasyon ng buhay. Madalas kong sabihin, madaling pagtagumpayinan kapag kakalabas ang may problema. Madaling i-overcome kapag hindi Kristiyano ang kaproblema mo. Ang pinakamahirap kapag alam mong pare-pareho kayong Kristiyano at nasa loob lang ng iisang church. Hindi madaling i-overcome. Pero ang panalangin ko po, maraming Jose ang magtagumpay
pagkatapos po ng ganitong laban. Amen? At magbibigay ng karangalan sa Diyos. At ito po'y biyaya ng Panginoon. That's grace. Sapagkat hindi ho madali ang masaktan eh. Hindi ho madali. Lagi ko hong pinapaalalahanan ang aking sarili ho sa ganitong sitwasyon. Do you remember that song, My All in All? Lagi kong sinasabi sa Lord, Lord, wala po akong ibang strength eh. Kapag kakaho tayo ay may mga pinagdadaanan sa buhay, we have to remind ourselves kung ano po ba ang stand ho natin sa harapan po ng Panginoon. Do you remember that song? Maganda lang kung balikan natin ito. You are my strength when I am weak. You are the treasure that I seek. You are my all in all. Seeking you was a precious jewel. Lord, to give up, I'd be a fool. You are my all in all. Minsan pa po, you are my strength. You are my strength when I am weak. You are the treasure that I seek. You are my all in all. Seeking you was a precious jewel. Lord, to give up, I'd be a fool. You are my all in all. Jesus, Lamb of God. Jesus, Lamb of God, holy is your name. Jesus, Lamb of God. Jesus, Lamb of God, holy is your name. Taking my cross, my sin, my shame. Taking my cross, my sin, my shame. Rising again, I praise your name. You are my all in all. When I fall down, you pick me up. When I run dry, you fill my cup. You are my all. Minsan pa po, yung portion na yon, pwede ho bang banggitin natin sa Diyos? Taking my cross, my sin, my shame. Rising again, I praise your name. You are my all in all. When I fall down, you pick me up. When I run dry, you fill my cup. You are my all in all. Pagka ho binabasa ko yung lyrics ng awit na yan, tugma po yan kay Joseph. At mamaya ho ay tugma din po yan kay Rahab. Mga taong nakaranas ng biyaya ng Lord, na yun lang ang tanging nagtawid po sa kanila. Walang ibang nagtawid. Dahil sa mundong ito, ay marami tayong challenges na po pwede ho talagang pagdaanan. Mahirap hong labanan ang emosyon minsan. Kapag nasaktan ka, nagtanim ka ng galit, sumama loob mo, may mga umaalis, may mga nagpapaalam. But church, I pray this morning na mas marami pang Jose sa ating kalagitnaan na kayang pagtagumpayinan ang lahat ng ganitong uri ng pagsubok ng buhay. Father, I pray this morning, as we bow our head, Lord, before you, strengthen your people, O God, and strengthen our feeble knees, Lord. Tatawid po kami sa taon 2025.
Tatawid po kami na hindi puno ang puso namin ng galit, ng puot, ng sama ng loob. Tatawid po kami na puno ang aming puso at ang aming buhay ng biyaya mo, ng kasaganaan ng biyaya mo. Salamat po. This is our prayer in Jesus' name. Amen and amen. Mas malakas pa hong palakpak sa Panginoon. The graciousness revealed in Rahab's life. Joshua chapter 2, verse 12 to 13, NIV translation. Now then, please swear to me by the Lord that you will show kindness to my family, because I have shown kindness to you. Give me a sure sign that you will spare the lives of my father and mother, my brothers and sisters, and all who belong to them, and that you will save us from death. Alam niyo po ba kung ano ang context nito? Na magpadala sila Joshua ng tiktik doon sa lugar po ng Jericho para tiktikan ang lugar po na ito at para kubkubin po nila. Si Rahab na isa prostitute ay ang kanyang tirahan ay nasa tabi ng gate. Lagi naman pong ganon. Lahat ng mga nagbebenta ng aliw sa Israel sa panahong ito, ang kanilang tahanan ay nasa malapit sa city gate. Dahil ang mga ngalakal, ang mga businessman ay doon dumadaan, doon din po naroroon yung tinatawag po natin ng mga eye of the needle, na kapag inabot ng hapon at talaga hindi isinasarado ang city gate, may time frame lang, kailangang padaanin mo doon yung kamelyo mo, papadapain mo, doon kinote yung sinabi ni Jesus na mas mainam pang dumaan ng isang kamelyo sa butas ng karayom kaysa naman ang isang mayaman ay makapasok sa kaharian ng Diyos. Ganon niya isinalarawan ang hirap na pagdadaanan ng isang taong hindi kayang mahalin ng Diyos higit sa kanyang kayamanan. So ang lahat ng mga babaeng patotot, prostitutes, ay doon nakatira malapit sa city gate. Alam ho natin ang sitwasyong ito, hinabol ang mga tiktik at papatayin dahil nalaman sila yung mga tiktik. Pero si Rahab, to cut the story, siya ang nagtago at nag-ingat. At ang kanyang request lang ay simple lang. Baka pwede po na pagpadamahan niyo naman po ng kabutihan ang aking pamilya. Please, swear to me by the Lord. Pagpadamahan niyo ng kabutihan ng aking pamilya, ng kahabagan. Bigyan niyo po ng pagkakataong maligtas ang aking mga magulang, ang aking ama at ang aking ina, ang aking mga kapatid, at lahat ng naroroon. Pwede ho bang iligtas niyo kami sa kamatayan? Rahab is referred to as the harlot 3 times over in Scripture. She was a prostitute, a sinner, unworthy of God's grace. Pero, naglakas loob siyang humingi sa Diyos ng biyaya. Pwede ho bang alalahanin niyo ang aking pamilya? Despite na hindi ho siya karapat-dapat. Ang sarap hong tingnan ng context na ito, na ang biyaya po ng Diyos ay dumadaloy sa mga taong, hindi lang sa mga taong banal, hindi lang sa mga taong nagdilingkod, kundi sa mga taong kahit marumi ang pamumuhay, pero nagdesisyong isang araw, mananalig at mananampalataya sa Panginoon. Pwede ho bang alalahanin niyo ang aking pamilya? Mahirap minsang humiling ng biyaya sa Diyos kapag naaalala mo ang dati mong pamumuhay. Hindi ho madali yun. Mahirap humingi ng biyaya sa Diyos at pagpapala kapag binabalikan mo kung sino ka before. Lalo na kung handoon ka sa sitwasyong iyon. Si Rahab ay naroon sa ganung uri ng sitwasyon. Pero dumating ho sa punto ng kanyang buhay dahil nakarinig siya patungkol sa Diyos ng Israel at ang sabi niya sa mga tiktik, alam ko ho na matatalo niyo kami. Alam ko ho na makukuha niyo po ang lugar na ito. Alam ko ho na magiging alipin niyo kami. Alam ko ho sinasamahan kayo ng Diyos kapag pinag-aralan niyo po ang context. Kaya po ako'y humihiling, baka pwedeng alalahanin niyo po ang aking pamilya. And that's grace. Yung humihiling kang alam mong you are not worthy for that.
That's grace. Biyaya po ng Diyos yun. Kasi you are not worthy for that. Kaya tama ho yung song natin kanina eh. Yung binanggit po ng taking my cross, my sin, my shame, rising again, I praise your name. You are my all in. When I fall down, you pick me up. When I run dry, you fill my cup. You are my... Magpapasko ho, pero tatanungin ko ho kayo ng isang bagay. Ilan ho sa ating kalagitnaan ang dry na ho ang inyong spiritual life? Kayo lang ho makakasagot. Mag-e-end ang taon 2024. Ilan ho ang nasa ating kalagitnaan? Na alam niyo po, may spiritual dryness na sa inyong buhay. But you pretend that you are okay. Minsan ho, masarap umamin sa Lord ng totoo eh. Kesa you are pretending that you're okay. Huwag niyong kakalimutan ng isang topic natin dito before. Sometimes, it's okay not to be okay. Ang mahalaga, aminado ka sa Lord. Lord, hindi po ako okay ngayon. Pwede ho bang kailangan ko po ng iyong biyaya at ng iyong kahabagan? Pwede ho bang ibalik mo yung dating ako kung paano ako nakakilala sa iyo? Mag-e-end na ho ang taon 2024. Ang prayer ko ho'y walang lilipat na GIL members ng GIL Bulacan sa taon 2025 na hindi ho tayo okay before our God. Just bow your head please and close your eyes, church. Hallelujah. I sense the Spirit of the Lord is in this place. Oh, Shakarakaya Barabakan. Habang hindi karapat-dapat, pagkukulan ng habag at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanan, masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ako sa aking Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. habang hindi karapat-dapat, pagkukulan ng At wagas mo pagsinta. habang walang kakayanan, Habang walang kakayanan, masuklian ka na mabuti sa lahat mong ginawa. niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig Yes, mo Lord. ako nang di kayang tumbasan. Niyakap mo, Yakap mo yes, O Lord, sa aking karamihan. aking karumihan. Inibig mo ako Inibig mo na di kayang tumbasan. nang di kayang O Diyos ng katarungan, O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsay di nabahira.
kalwalhati. Salamat. Salamat sa sukulang biyaya. O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa, O Diyos ng pag-ibig na mas kaysa aking mga pagkakasala. kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo. Habang tayo hong lahat ay nakayukot, nakapikit, mananalangin lang po ako sandali. Panginoon, sa umagang ito, habang kami umaamin na hindi po kami naging karapat-dapat, habang kami umaamin na kami hungkag sa aming spiritual na pamumuhay, habang kami umaamin, O Diyos, na hindi po kami okay this morning, ang dalangin ko po, ibuhos mo sa aming kalagitnaan ang iyong biyaya, ang iyong kahabagan. At hayaan mo, Panginoon, kung papaanong humihiling ang buhay ni Rahab na isang makasalanan, pero binihiyaan mo mula sa langit ng grasya, pinagpadamahan mo ng kabutihan mo at ng iyong biyaya at pagpapala. Gayon din po, Diyos, ang bawat isang lalaki at babaeng naririto ngayong oras na ito sa panambahan, maging ang nakasubaybay sa YouTube channel na ito, Diyos. Father, I pray, O God, that once again, Lord, ibaba mo, Panginoon, ang iyong biyaya. Ibaba mo, Panginoon, ang iyong pagpapala. Ibaba mo ang iyong kabutihang loob. Ipadama mo sa buhay ng iyong mga anak, O Diyos, na ikaw ay Diyos na laging nagpapatawad at Diyos na laging umaalala at kumakalinga. Maraming pong salamat. Remember your people, O God. Remember our family, our loved ones, Lord. In Jesus' name, amen and amen. Palakpakan po natin, Lord. Mas malakas na palakpak sa Panginoon. God's graciousness revealed. The graciousness of God for the whole humanity. Last but not the least, pwede ho bang pakibasa natin ang sabay-sabay? 1, 2, 3, go. The graciousness of God for the whole, minsan pa po. The graciousness of God for the whole humanity. Romans chapter 1 verse 18 to 19, the wrath of God is being revealed from heaven against all the godliness and wickedness of people who suppress the truth by their wickedness, since what may be known about God is plain to them, because God has made it plain to them. Verse 25, they exchanged the truth about God for a lie. They exchanged the truth about God for a lie, and worship and serve created things rather than the Creator, who is forever praised. Amen. Because of this, God gave them over to shameful lust. Even their women exchanged natural sexual relations for unnatural ones. In the same way, the men also abandoned natural relations with women and were inflamed with lust for one another. Take note, lalaki sa lalaki, babae sa babae, hando doon na ang kanilang tinatawag na relasyon. Wala na sa opposite sex. Men committed shameful acts with other men and received in themselves the due penalty for their error. Verse 29, they have become filled with every kind of wickedness. This is the humanity. Punong-puno ng tinatawag na lahat ng uri ng kasamaan, wickedness, evil, greed, and depravity. Yung greed na tinatawag lahat ng uri ng kasakiman. May pera na, hindi pa nagsasawa, hindi pa nasisiyahan, gusto pang magkamal ng mas maraming pera.
kaya natututo talaga mangurakot o gumawa ng kalokohan o mandaya o magsinungaling. And depravity. When we talk about depravity, meaning ang kanyang isipan corrupt. Ang laman ng kanyang isipan, lahat ng uri ng kasamaan, lahat ng uri ng panlalamang, they are full of envy. Punong-puno din sila ng pagkainggit, murder, strife, deceit, malice. They are gossips. Marami din palang mga chismoso at chismosa sa unang panahon. Slanderers, God-haters, insolent, arrogant, and boastful. They invent ways of doing evil. Imagine that. Gumagawa sila ng paraan para gumawa ng kasamaan. Hindi lang basta mag-i-invent ng evil, ng ways of doing evil. They disobey their parents. Sa huling panahon po, ito nakikita din natin. Mga masuwail na mga anak sa magulang. Verse 31, they have no understanding, no fidelity, no love, no mercy. Wala ng katapatan, walang pag-ibig, walang kahabagan, although they know God's righteous decree that those who do such things deserve death. Bagamat alam nila na ang lahat ng gumagawa ng lahat ng uri ng kasalanan kagaya noon, lahat sila ay parurusahan ng kamatayan. They not only continue to do those very things. Hindi lang nila ipinagpapatuloy ang paggawa ng mga ganong bagay, but also approve of those who practice them. Sinasang-ayunan pa nila yung mga gumagawa noon. Kahit Kristiyano nga, pastor na, bishop pa, nagagawa pa rin sa mga ayon, maging sa pagsasama ng lalaki-lalaki at sa babae. But also approve of those who practice them. Imagine niyo po kung gaano kasama ang whole humanity. Imagine niyo kung gaano kasama ang buong sangkatauhan. Lahat ng uri ng kasalanan, naranasan ng tao at ginagawa ng tao, ipinagpapatuloy ng tao at ina-approve pa, pinapalakpakan pa. In fact, pag Kristiyano ka at hindi ka marunong kumibo sa mali, ang ibig sabihin lang nun, sinasang-ayunan mo, you are legitimizing the wrongdoings o the wrong ones. Kasi hindi ka naman kumikibo eh. Okay lang pala sa iyo. Imagine that situations. Kung gaano kakurap ang isipan ng tao. And yet, ano ho ang sabi ng central Bible text o ng central text of the Bible? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him should not perish but have an everlasting life. Imagine niyo po kung gaano kapuno ng biyaya ang Diyos. Naganap ang unang Pasko, ang unang Kapaskuhan, ipinanganak ang Mesyas, ipinanganak ang tagapagligtas sa isang mundo na punong-puno ng kasalanan at batbat na lahat ng uri ng kasakiman. Imagine niyo po ang biyaya ng Panginoon. Ikaw, Diyos, tutuntong ka sa mundong punong-puno ng kasalanan. Ikaw na isang Diyos na pinapalakpakan at pinaparangalan sa langit, sinasamba ng mga anghel, tutuntong ka sa mundo ng mga taong makasalanan. Imagine that. Kung tutusin, wala namang pwede pang malaki ang tao sa Diyos. Lahat namang tayo, hindi naman ho talaga nakaabot sa pamantayan ng Panginoon. Lahat tayo makasalanan. And yet, ano ang sabi ng ating text sa buwang ito ng Romans 8:32? Kapag babalikan ho natin ang talatang iyon, ano ho sinasabi ho ng Romans 8:32? He who did not spare His own Son, but gave Him up for us all, how will He not also, along with Him, graciously give us all things? Siya na hindi niya ipinagkait ang kanyang bugtong na anak, bagkus sa ibinigay sa bawat isa sa atin. How come? Hindi kaya niya kayang ibigay ang lahat ng bagay kasama ng kanyang bugtong na anak? Graciously give us all things. Hindi kaya kayang gawin ng Diyos yun? Imagine that, kung gaano ka lalim ng grasya na meron ng Diyos. Hindi ka nakakarapat-dapat, nag-iisip pa ang Diyos, concern pa ang Diyos, nagmamalasakit pa ang Diyos sa lahat ng mga maliliit na pangangailangan mo, detalye ng buhay mo. Iniisip pa ng Diyos yun.
Naisip ba natin yon? Na ang Diyos mismo nag-iisip sa bawat detalye ng ating buhay? Kung paano niya ipoprovide, kung paano kanya i-comfort, kung paano kanya pagagalingin, ang Diyos ang nag-iisip. Mga kapatid, ganito po ang biyaya at kahabagan ng Diyos. Kaya ang tema ho natin, totoo po, gracious giving. At hindi kayang pantayan at tumbasan at lagpasan at sapawan, sorry sa salita pong iyan, ang Diyos na unang umibig at nagmahal sa atin. Hindi ho kayang higtan ng tao. Amen? Mahirap. Ang lalim. Sukdulan talaga yan. No? Sukdulang biyaya. Napakalalim. Kaya ho yung song, yung lyrics, ano binabanggit? Habang hindi karapat-dapat pag-ukulan ng, grabe ho yun. Napakapalad ho natin kasi kahit ho maraming pinagdadaanan ng buhay, nakakilala tayo sa Diyos. Napakapalad niyo po. Pakisabi ho sa inyong kanan, napakapalad mo. Sa kaliwa, pakisabi ho, napakapalad mo. Alam natin yung truth na to eh. Habang hindi karapat-dapat, pagukulan ng habag, at wagas mong pagsinta. Pwede ko bang marinig ang lahat ng kababaihan muna? Habang walang... Come on, ladies. Niyakap mo. Inibig mo ako. Nang di kayang tumbasan. Pwede ko bang marinig ang lahat ng kalalakihan? Habang hindi karapat-dapat. Habang karapat-dapat, pagukulan ng habag, at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanan, masuklian ka ng mabuti sa lahat mong. Mas lakasan pa ho natin, iyakap mo ako sa aking karamihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. Sabay-sabay ho tayo habang hindi karapat-dapat. Habang hindi karapat-dapat, Pagkukulan ng habag at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanan, masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. iyakap mo. Ako sa aking karumihan, inibig mo ako nang di kaya. Pwede ho ako mag-request sa ating PowerPoint. Pwede ho bang pakita lang yung aking last slide? Gusto ko lang hong basahin nyo po. Basic. Pero gusto ko lang hong basahin po ninyo sa inyong sarili. Dati ho, pag dumarating ang Christmas, wala hong value sa atin. Daw sa Kristiyano, everyday naman ho ay alam natin kung paano natin tinatrato ang Diyos. Pero iba ho talaga ang spirit of Christmas, whether we like it or not. But before, dati hindi natin binavalue eh. Pero nung makakilala ho tayo sa Diyos, nauunawaan ho natin ang mga salitang ito. Sobrang pagbibigay at sobrang biyaya. Sobra-sobra. Kaya ho tayo, hindi rin tayo mapigil magbigay. Hindi rin ho tayo mapigil magpala ng iba.
Kasi alam mo, kahit wala ka na, kahit sumasagad na sa bulsa mo, gusto mo pa rin magbigay kasi may pinagkukuhanan ka, may pinaghuhugutan ka. Dahil alam mong ikaw ang unang nakaranas ng sobrang pagbibigay at sobrang biyaya. Masarap po yung nakarating ka sa ganyang estado ng buhay. Alam mo kung sino ka sa harapan ng Diyos. At alam mo kung saan ka tutungo. Alam mo din kung paano ka makikitungo sa iba. Na hindi mo masyadong tinitingnan ang sarili mo na para bang ikaw lang ang anak ng Diyos at iba ay hindi. Kundi ang masasambit mo lang, salamat Lord, kasi ang Kapaskuhan ay mayroong kahulugan dahil sa sobrang pagbibigay mo at sa sobrang biyaya mo na meron ako. Hindi ako karapat-dapat, pero ginawa mo po akong karapat-dapat, hindi dahil sa aking katuwiran, kundi dahil sa katuwiran ng aking Panginoong Jesus na namatay sa krus ng Kalbaryo. Amen? Palakpakan niya ho natin ang Panginoon. Tumayo po tayong lahat sa oras na ito. Yes, O Jesus. Yes, O Lord. Hallelujah. Habang hindi karapat-dapat, pagkukulan ng habag at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanang masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan ng katarungan at katuwiran na kahit minsan di nabairan ng kabanalang kaluwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala, higit pa sa buhay ko, pagkakasala. O Sakarakaya Barabakandarakaya. Pa sa buhay ko. Salamat sa sukdulang biyaya. Minsan pa po, church, O Diyos, itiklara po natin. Oh, hallelujah. At katuwiran na kahit minsan di nabahiran ng kabanalan, kaluwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko. Salamat sa sukdulang biyaya. Sa mahina pong tinig, church, minsan pa iparinig natin sa Panginoon. O Diyos ng pag... Yes, O Lord. At katuwiran na kahit minsan di nabaliran kabanalan, kaluwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo,
O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa, mas malawak pa kaysa pagkakasala. may I request Sister Joyme to come up here, please? Salamat sa subdulang biyaya mo. O Diyos ng katarungan at katwiran, let your voice be heard, church. O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsay di nabahiran ang kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo. O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa. Au Shakarakaya Barabakandarakaya. Pagkakasala, higit pa sa buhay ko. Salamat sa sukulang biyaya mo. Yes, O Jesus, Sakarakaya At katwiran na kahit minsay di nabahiran ang kabanalan, hatian. Salamat sa sukulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa. mas malawak O Shakarakaya Barabakantarakaya. Mga pagkakasala, higit pa sa buhay ko. Salamat sa sukdulang only the instruments. We cannot contain, Lord, how gracious you are, O God, in our lives, Lord. We cannot. Kulang po at hindi sapat ang lahat ng aming kaalaman para abutin namin ang lalim, ang lawak, ang taas ng iyong kabutihan, ng iyong kagandahang loob sa aming mga buhay. Nung una'y hindi po namin naunawaan ang binabanggit na Efeso 2:8 dahil sa kagandahang loob ng Diyos. Sa buwang ito na aming tema ay gracious giving. Salamat po
dahil ipinaunawa mo po sa amin. Napakabuti ng aming Diyos na pinaglilingkuran. Ang taong makasalanang hindi naman kailangang abutin, inabot mo po, O Diyos. Kami mga anak mo nagkukulang at nagkakasala pa rin, inaabot mo pa rin, Panginoon. Kasama ng aming mga mahal sa buhay at ng aming pamilya. Dalangin ko po, O Diyos, sa umagang ito, O God. Hayaan mo po ang tradisyonal na pagdiriwang ng Kapaskuhan this coming December 25 ay hindi maging tradisyonal lamang sa puso ng iyong mga anak. Hayaan mo pong lalo namin ma-appreciate ang iyong kagandahang loob at ang iyong kabutihan, ang iyong biyaya at sukdulang biyayang aming naranasan nang ipagkaloob mo po ang iyong bugtong na anak. Salamat dahil may Diyos kaming umuunawa, umiintindi at nagbibigay ng pagmamalasakit sa bawat detalye ng aming pangangailangan, maging ang pinakamaliit na detalye ng aming buhay. Salamat po, O Diyos. Ang dalangin ko, Panginoon, ngayong umagang ito, God, punuin mo po ng biyaya at kahabagan ang iyong mga anak at maging ang kanilang hapagkainan this coming December 25, O God. Hayaan mo po, O Diyos, na patuloy nilang maranasan ang lahat ng benepisyo ng krus ng Kalbaryo. Materially, Lord, financially, O God, spiritually, Lord, even emotionally, intellectually, O God. Lord, provide all their needs, O God, in the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. At hayaan mo, Panginoon, wala isa man sa kanila magkukulang kasama ng kanilang mga mahal sa buhay. Ikaw po mag-provide na lahat ng kanilang pangangailangan. At sa oras na ito, Diyos, ikaw na tunay na kahulugan ng Kapaskuhan, kung meron nakasubaybay, Panginoon, o naririto sa lugar na ito, O Diyos, sa oras na ito, God, na hindi pa totohanan nagsusuko ng kanyang buhay sa tunay na kahulugan ng Kapaskuhan, na hindi pa, Panginoon, nararanasan ang biyaya ng krus ng Kalbaryo, ang iyong kagandahang loob, ang iyong kabutihan, ang iyong kabaitan, ang iyong masaganang pagbibigay. Hayaan mo pong sa oras na ito, ikaw na nakatayo sa labas ng aming pintuan at kumakatok, at ang sino man dirinig ng iyong tinig at bubuksan ng pintuan, ikaw, Panginoon, ay papasok at magkasama kayong kakain sa hapunan. Ibig sabihin, Panginoon, hindi mo siya iiwanan, hindi mo siya pababayaan anumang hilahil ng buhay. Iyon ang pangako mo, Panginoon, sa Deuteronomy 31 verse 6 at doon sa Joshua chapter 1 verse 5. At kung may pangangailangang pananalapi, ikaw din ang may sabi sa Hebrews 13 verse 5, You will never leave us nor forsake us, O God. Father God, sa oras na ito, Diyos, habang kami lahat ay nakayukot, nakapikit, at nakataas ang aming kanang kamay, simbolo ng aming pagpapakumbaba sa iyo, minsan pa ang alay namin sa araw na ito ng Kapaskuhan, dahil ang Kapaskuhan ay para sa iyo at hindi para sa amin. Minsan pa, Panginoon, nais namin idulog at muling ihandog ang aming buhay sa iyo. Sa oras na ito, nais ko po hilingan ng bawat isa, lalo na po ang hindi pa totoong nakakaranas ng personal na relasyon sa Panginoon, maging ang mga nakasubaybay sa ating YouTube channel. Habang tayo po lahat ay nakayukot, nakapikit at nakataas ang ating kanang kamay, sumunod lamang tayo sa isang maikling panalangin. Sabihin po natin lahat, Amang Diyos na banal, Amang Diyos, sa oras po na ito, sa oras po narito minsan pa narito minsan ang aking buhay. ang aking buhay, Isinusuko ko sa iyo. isinusuko, Inaamin ko po inaharap ang lahat ng aking pagkukulang, ang lahat ang lahat ng ng aking kasalanan, ang lahat ng aking magmula pa po sa aking pagkabata magmula pa hanggang po sa- kasalukuyan. hanggang Patawarin mo po ako. patawarin Linisin ng iyong banal na dugo na iyong na natigis sa krus ng Kalbaryo. natigis sa krus ng Narito po ang aking buhay, narito po ang pagharian mong tunay. paghari, Narito po ang aking puso, narito po ang dito'y manahang kang tunay. dito'y manahan kang Minsan pa, minsan tinatanggap kita tinatanggap bilang Panginoon ko bilang at Panginoon, sarili kong tagapagligtas. sarili kong tagapagligtas. Isulat mo po Isulat ang aking pangalan sa aklat ng buhay sa langit sa aklat ng buhay upang sa ako'y magkaroon ng katiyakan upang ako'y magkaroon ng aking kaligtasan. ng aking Marami kaligtasan. pong salamat. Marami pong salamat. Panginoon, sa oras na ito, ako na lamang po mananalangin. Panginoon, dalangin ko po, O Diyos, sa buhay ng bawat isang mga anak mo na narito ngayong umagang ito.
Hayaan mo po, O Diyos, tigibin mo sila ng lahat ng benepisyo ng krus ng Kalbaryo at naniniwala po kami maging mga nakasubaybay sa aming YouTube channel. Pagpapalain mo sila higit pa sa kanilang pangangailangan. At kung may nangangailangan ng kagalingan sa oras na ito, O Diyos, you are not limited by distance, space, not even time. Lord, right now, stretch your mighty hand, O God, toward them, O Lord, in the name of Jesus. Even, Lord, upon their families, O God, kung meron silang pamilya, miyembro ng pamilya nakahiga sa banig ng karamdaman, iunat mo yung mapagpalang kamay at pagpadamahan mo ng iyong biyaya, pagpadamahan mo ng iyong kagalingan sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, O God. Maging ang iyong himala ay patuloy nilang maranasan sa oras na ito, O Diyos. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, O God. Maraming pong salamat, O Diyos. At ngayon pa lamang oras na ito, inaangkin na po namin ang katagumpayan ng buhay ng bawat isa. At kami, Panginoon, ay tatawid, O Diyos, sa taong 2025 ng hindi talunan, kundi higit ka naming kilala sa aming buhay. At hayaan mo, Panginoon, ang nalalabi pa, Panginoon, pagsamba at araw sa taong ito ng 2024 ay maging makabuluhan habang inaalala namin ang lahat ng iyong kabutihan sa aming mga buhay, O God. Maraming pong salamat. Minsan po, Diyos, ibinabalik namin sa iyo ang lahat ng papuri, pagluwalhati at pagdakila sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Ang lahat may magsabi ng Amen and Amen and Amen and Amen. Mas malakas na palakpak sa Diyos sa buhay. Praise God, God bless you all.